Sa tax naman, magkakamal daw ng pera ang tax ng bayan. Kasi yung mga tax nito, mamukat-mukat mo karamihan ng pogo hindi nagbabayad ng tax. O nasaan ang positibong mangyayari para sa Pilipinas? Wala ho. Ang nangyari lang ho, mga kababayan, ay pinagtawanan tayo ng buong mundo. Kasi mga bansang gustong pasukin ng pogo, wala, hindi tinatanggap sila. Ayan, dami ho, mga bossing ho. Uwian na, nakasiptay nakasiplak Ay ano, siptay ba tawag diyaan? Oh, naubusan siguro yung mga kapulisan natin ng pusas. Oh, 'di ba? Ganyan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ultimo na nga lang ho sa West Philippine Sea, usaping China din ho at Pilipinas, mga kababayan. Ang layo ng pinagkaiba ng dalawang presidente. Yung presidente dati, eh, halos sunod-sunuran lang po sa mga incheck kay Xi Jinping. Kaya lang, ang nakakalungkot sa sitwasyon niya, naging sunod-sunuran na nga siya kay Xi Jinping, pagdating naman ho doon sa nangangailangan na siya ng asylum, eto ho hindi ho galing sa akin, galing kay Attorney Larry Gadon. Nung nangangailangan na siya ng asylum, ay pinauwi ng Pilipinas, hindi tinanggap sa China. Kaya ang nangyari, ayun, nadala po sa dahig. Versus yung Pangulo natin ngayon, mga kababayan, hindi po hinahayaan na ni katiting ng ating bayan o ng ating teritoryo ay mapunta sa mga checkwa mga bossing. Dati, yung mga pagligid-ligid ng mga helicopter ng mga incheck okay lang, ayos lang no? Kasi bato lang daw, tubig lang daw mga kababayan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sinisitan nila. Oh, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga pagkumpuni ng mga BRP Sierra Madre na yan, tuloy. Pangalandakan natin, ay pinapagawa natin yan. Kay dating Pangulong Duterte, base ho kay Roque, ano sabi niya? Dinidiskartehan daw ho nila yung pagpasok ng materyales para doon sa BRP Sierra Madre. O akalain mo yun? Barko mo. Tapos, teritoryo mo, yung pinaglalagakan ng barko mo. Tapos, ano daw? Dinidiskartehan. Ibig sabihin niyang dinidiskartehan, patago o palihim nilang ipinapasok yung mga materyales na pangkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Tama ho ba yun? Meron pa silang mga sinasabi dati na weak leader itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yung pala, eto talaga yung titindig para sa Pilipinas. No? Kaya hindi ho ako naniniwala, mga kababayan. Hindi ho ako naniniwala doon sa mga pakalat na mga DDS, tsaka yung mga survey na yan, na sinasabi, minus 3% na lang si Bongbong Marcos. Hindi ho ako naniniwala sa ganun, mga bossing. Bakit po? Kasi kabaliktaran po ng mga ginagawa at mga kinikilos ng ating presidente, mga bossing. Di ba? Ang kinikilos ng presidente natin puro pagtupad po doon sa mga pangangailangan ng kapwa natin Pilipino. Pagtupad po doon sa pag-ubos ng mga korap na mga opisyal sa ating gobyerno. Tapos, siya pa yung makakakuha ng minus 3%. Samantalang yung isa, ayun, nasa dahig ngayon. Pabalik-balik lang doon sa dahig. Tapos, siya yung makakakuha ng positibo. Siya yung makakakuha ng mas mataas na grado. Ganun po ba tingin nila kabobo ang mamamayang Pilipino? Akala po ba nila ang buong Pilipinas DDS na mahina ang ulo? Di ba? Kaya ako, nung nakita ko yung minus 3% nila, hindi ko pinagpapapansin, no, mga kababayan. No? Alam naman natin na merong ibang mga senador dyan, merong ibang mga politiko dyan na nagmamay-ari po nung mga survey company, di ba? Ngayon mga bossing, isingit ko lang ho ito. Yung kay Congressman Martin Romualdez, eto pilit nilang sinisira, pilit nilang pinapabagsak at kung ano-anong mga paninira sinasabi dito. Pero may napatunayan na po ba? Wala silang mapatunayan dito kay Martin Romualdez.
Pero yung Martin Romualdez, palagi pong may gustong mapatunayan, no? Kagaya na lang, ayan, no? Romualdez Bill, ICE school in isolated area. Ilapit po yung mga eskwelahan at padaliin po ang buhay ng mga mag-aaral para po makarating o makapunta doon sa kanilang mga paaralan, ho. O, di ba? Oh, sabi dito, the House of Representatives keenly await Senate approval of House-approved measure authored by ex-Speaker Martin Romualdez designed to provide easier access to education for children in the country's most remote and conflict-affected areas. Alam niyo ho, meron pa nga tayo mga kababayan na tumatawid pa ng ilog 'Di ba? Meron pa tayong mga kababayan na talagang bumababa ng bundok at hirap na hirap po. Ngayon, ano ang plano nila? Ano ang gusto nilang gawin? Oh, every school opening reminds us that distance, insecurity, and damaged access road are still keeping children out of the classroom. No? This measure finally institutionalized the solution by bringing school to the communities that needed them most. Mas papalapitin pa ho. Ito, yung mga dapat talaga mamuno. Kaya lang ho, dahil nga doon sa pagprotekta nila kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil ang nakikita nila, ang presidente naman ho natin, mga kababayan, ay talagang gustong umunlad, bumalik sa tuktok ang Pilipinas, kaya nakasuporta sila bilang haligi, bilang pader ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa sa kanila, sila yung sinisiraan. Pero ilang taon na din ho silang sinisiraan, ha? Wala pa ding nangyayari. Hindi pa din ho nila na ipapakulong, no? Yung mga DDS paulit-ulit, meron kami ebidensya. Oh, meron naman daw silang meron naman daw silang mga testigo. Hanggang ngayon naman, no, mga kababayan, parang wala pa din tayo nakikita. 'Di ba? Ngayon, mga bossing, alisin natin 'yan. Puntahan muna natin, mga bossing, sino? Etong si OJ Diaz at tsaka si Greco Bellica, no? Ayan. Alam niyo ho, matagal ko nang napapansin at nakikita yung mga estilo ng mga DDS. Meron pa bang mananiniwala diyan kay Trillanes? Ganyan yung lagi nilang pinapaniwalaan pa ba yang si Antonio Trillanes? No, ganyan yung laging mga sinasabi ng mga DDS. Para sa ganon, ang dating sa mamamayang Pilipino, wala, kuda na lang ng kuda yang si Trillanes. Hindi na naman pinapaniwalaan talaga. Ganun ba? O sige. Sabi ni Shiro Kansaki, aba, may nag-aaway ang dalawang bakla. Aba, nag-aaway ang dalawang bakla. Bakla ba si Greco?